Mga kasama, alam mo ba na habang dumarating ang edad lampas 60, unti-unting naubos ang natural na collagen sa ating katawan? Ito ang proteinang nagsisilbing pandikit at haligi ng ating kalamnan, kasukasuan at balat. Kapag kulang sa collagen, napapansin mong biglang bumibigat ang iyong mga hakbang. Mabilis mapagod ang mga binti, at ang tuhod tila kumikirot sa bawat pag-akyat ng hagdan. Marami sa ating mga senior ang nagtataka. Bakit parang dati kayang-kaya ko, pero ngayon kahit simpleng paglalakad sa palengke, parang marathon na. Hindi ka nag-iisa. Ayon sa mga pag-aaral, halos 9 sa 10 nakatatanda ang nakararanas ng panghihina ng binti at kasukasuan dahil sa pagbagsak ng collagen. Pero narito ang magandang balita. Hindi kailangan gumastos ng mahal sa mga ineksyon o mamahaling pulbos na supplement. Sa mismong kusina, sa prutas na madalas nating nakikita, matatagpuan ang natural na suporta para buhayin muli ang lakas at sigla ng katawan. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang 8 prutas na makatutulong magpalakas ng binti at kasukasuan. Mga prutas na may siyentipikong batayan, abot kamay sa palengke at ligtas idagdag sa pang-araw-araw na pagkain. At bago tayo magsimula, nais kong itanong sa iyo. Ikaw ba ay madalas makaramdam ng pamamahid ng kamay o panghihina ng tuhod kapag naglalakad? Isulat mo sa komento kung alin sa mga ito ang mas ramdam mo upang sama-sama nating pag-usapan at matulungan ang isa't isa. Dito sa Gintong Lambing, hindi ka nag-iisa. Narito tayo upang magbahagi ng kaalaman, magbigay ng pag-asa at magsama-sama sa mas malusog na pagtanda. Handa ka na ba? Simulan na natin ang una sa 8 prutas na makapagbibigay ng bagong lakas at sigla sa iyong mga binti at kasukasuan. Prutas, bilang 1, saging. Sa isang maliit na baryo sa Laguna, may isang lolo na ang pangalan ay Mang Hilario. Noon ay aktibong-aktibo siya. Araw-araw naglalakad sa bukid, umaakyat pa ng puno ng niyog. Ngunit nang lampas siya sa edad na 65, unti-unting nanghina ang kanyang mga binti. Minsan, kailangan pa siyang alayan ng kanyang apo tuwing bumababa ng hagdan. Isang araw, tinuruan siya ng kanyang kapitbahay na nurse. Lolo, subukan mong dagdagan ang pagkain ng saging araw-araw. May taglay itong potassium, magnesium at vitamin B6 na tumutulong sa kalamnan at kasukasuan. Noona, nagduda siya. Prutas lang, kaya ba nitong baguhin ang pakiramdam ko? Ngunit pagkatapos ng ilang linggo, napansin niyang mas bihira na ang pamumulikat ng kanyang binti. At kahit simpleng gawaing bahay, nagagawa niyang hindi agad mapagod. Ang sikreto? Ang potassium sa saging ay tumutulong sa tamang kontraksyon ng kalamnan at sa maayos na daloy ng dugo. Samantalang ang magnesium ay sumusuporta sa paggawa ng collagen at nakatutulong sa nerve function. May siyentipikong pag-aaral noong 2018 na nagpakitang ang mga taong may sapat na potassium intake ay mas mababa ang posibilidad ng pananakit at panghihina ng kalamnan. At para sa ating mga senior, mahalagang maiwasan ang tinatawag na muscle cramps at pamamanhid. Dahil minsan, ang simpleng pananakit ay nagiging hadlang para makagalaw ng normal. Ang kagandahan pa sa saging, abot kaya ito. Nasa palengke, nasa tindahan sa kanto. Madali itong kainin bilang merienda o idagdag sa oatmeal tuwing umaga. Para kay Mang Hilario, ginawa niyang parte ng kanyang pang-araw-araw na almusal ang 2 piraso ng lakatan. At sabi niya, parang bumalik ang sigla ko. Kahit papaano, may lakas pa rin akong tumayo at kumilos. Paalala, kung ikaw ay may chronic kidney disease o mataas ang potassium sa dugo, mag-ingat sa sobrang pagkain ng saging. Mas mabuting kumonsulta muna sa doktor bago gawing regular na bahagi ng pagkain. Sa madaling salita, ang saging ay hindi lamang simpleng prutas. Isa itong natural na suporta para sa mas malakas na binti at mas matatag na kasukasuan. Kung naghahanap ka ng unang hapang para hindi agad manghina sa edad 60 pataas, magsimula sa isang bagay na abot kamay at kayang-kaya, ang saging.
Prutas bilang dalawa. Papaya. Sa bayan ng Roxas, may isang aling kilala sa palengke bilang Aling Rosario. Mahilig siyang magtinda ng gulay at prutas. Ngunit nitong mga nakaraang taon, napansin niyang sumasakit ang kanyang tuhod tuwing nakatayo siya ng matagal sa pwesto. Minsan, kahit simpleng pagbuhat ng isang basket ng saging, halos mapayak siya sa kirot. Isang umaga, may suki siyang doktor na bumili ng papaya. At sabi nito, "Rosario, subukan mong kumain ng papaya araw-araw. Ito'y mayaman sa vitamin C, lycopene at papain na tumutulong sa collagen regeneration at nagpapabawas ng pamamaga." Nagulat siya. Akala niya dati, papaya ay para lang sa digestion. Sinunod niya ang payo. Ginawa niyang merienda ang hinog na papaya at minsan na may niluluto niyang tinola ang hilaw na papaya. Paglipas ng 3 linggo, napansin niyang hindi na gaanong sumasakit ang kanyang tuhod. Mas nagaan ang pakiramdam at mas nakakagalaw siya ng walang kaba. Ayon sa pag-aaral na inilathala sa Journal of Medicinal Food noong 2017, ang papaya extract ay may kakayahang bawasan ang oxidative stress at palakasin ang collagen production. Para sa mga senior na madalas makaramdam ng paninigas at pamamaga, malaking tulong ito. At tandaan, ang papain enzyme na nasa papaya ay natural na tumutulong sa panunaw. Kaya habang pinapalakas nito ang kasukasuan, nakatutulong din itong maiwasan ang kabag at hirap sa tiyan na karaniwang reklamo ng nakatatanda. Para kay Aling Rosario, ang papaya ay naging pang-araw-araw na kasama. At sa kanyang kwento, sinabi niya, "Hindi ko akalaing sa simpleng prutas lang, unti-unting bumalik ang ginhawa sa aking katawan." Paalala, kung ikaw ay may acid reflux o sobrang stomach sensitivity, huwag sobrahan ang pagkain ng papaya. Maaari itong magdulot ng discomfort. Mga kasama, kung nakakatulong na sa iyo ang unang 2 prutas na ito, baka pwedeng i-share mo ang video na ito sa kaibigan o kapamilya mong senior din. Sa ganitong paraan, sama-sama nating mapalakas ang binti at kasukasuan ng lahat ng mahal natin. At kung hindi ka pa nakasubscribe, huwag ka nang mahihiya. Pindutin mo na ang subscribe button para lagi kang may kasama dito sa Gintong Lambing. Araw-araw, may payo para sa iyong kalusugan. Ngayon, tuloy tayo sa ikatlong prutas na makatutulong para palakasin ang ating collagen at bigyan ng bagong sigla ang katawan. Prutas bilang 3, mansanas. Kung may prutas na laging abot kamay sa bawat palengke o tindahan, ito ay ang mansanas. Marami ang mag-iisip na ito'y simpleng merienda lamang, ngunit para sa mga senior, napakahalaga ng sustansyang taglay nito. Ang mansanas ay mayaman sa quercetin, isang flavonoid na kilalang antioxidant. Ano ang ibig sabihin nito? Tinutulungan nitong bawasan ang oxidative stress. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit mabilis masira ang collagen fibers sa katawan. Kapag nasira ang collagen, mabilis ding sumasakit ang kasukasuan at humihina ang kalamnan. Bukod dito, mataas ang fiber content ng mansanas. Ang soluble fiber gaya ng pectin ay tumutulong sa pagpapanatili ng tamang blood sugar levels. At bakit ito mahalaga? Kapag sobrang taas ang blood sugar, bumibilis ang tinatawag na glycation process. Ito ang proseso kung saan nasisira at tumitigas ang collagen, dahilan ng paninigas ng kasukasuan at pagkulubot ng balat. May pag-aaral na inilathala sa Journal of Nutrition noong 2019 na nagsabing ang regular na pagkain ng mansanas ay may kaugnayan sa mas mababang antas ng pamamaga sa katawan. Partikular na para sa mga matatanda, ang mas mababang pamamaga ay katumbas ng mas maluwag na paggalaw, mas kaunting kirot at mas maayos na sirkulasyon ng dugo. Isa pa, ang mansanas ay mayaman sa vitamin C. At gaya ng nabanggit natin, ang vitamin C ang pangunahing sangkap na kailangan ng katawan upang makagawa ng bagong collagen. Kaya sa bawat kagat ng mansanas, hindi lang ito pampabusog. Ito ay isang simpleng paraan upang suportahan ang paggawa ng collagen sa kalamnan, balat at kaskasuan.
Para sa mga senior, inirekomenda ang pagkain ng isang mansanas araw-araw. Maaari itong kainin ng hilaw, gawing salad, o ihalo sa oatmeal tuwing umaga. Ngunit iwasan ang sobrang matatamis na apple juice mula sa bote, dahil madalas ay puno ito ng asukal na maaring magdulot ng kabaligtarang epekto sa collagen at kasukasuan. Paalala, kung ikaw ay may irritable bowel syndrome o sobrang sensitive ang tiyan, kumonsulta muna bago damihan ang pagkain ng mansanas, sapagkat ang sobrang fiber nito ay maaaring magdulot ng bloating o discomfort. Sa kabuuan, ang mansanas ay higit pa sa isang prutas na pampatamis ng merienda. Ito ay natural na pananggalaban sa pamamaga at sirang collagen. Isang abot-kayang hakbang upang manatiling matibay ang mga binti at malakas ang kasukasuan sa pagtanda. Prutas bilang 4, mangga. Sa bayan ng Guimaras, kilala bilang Mango Capital ng Pilipinas, may isang lolang tinatawag na Lola Carmen. Noong kabataan niya, lagi siyang abala sa pagtatanim at pagbebenta ng mangga sa palengke. Ngunit nang siya ay tumuntong sa edad na 70, napansin niyang mas mabilis na sumasakit ang kanyang balakang at tuhod. Hindi na niya kayang tumagal ng matagal sa pagtayo at minsan ay nahihirapan pa siyang umupo mula sa pagkakaupo. Isang araw, pinalikan niya ang nakasanayan niyang kainin, ang mangga. Ngunit ngayon, hindi na ito basta paborito lamang. Nalaman niya mula sa isang health seminar na ang mangga ay sagana sa vitamin A, vitamin C at polyphenols na may kakayahang magpabagal sa pagkasira ng collagen. Sa bawat kagat, iniisip niya, siguro ito ang paraan ng kalikasan para hindi tayo agad bumigay habang tumatanda. Ang vitamin A mula sa mangga ay tumutulong sa tinatawag na fibroblasts, ang mga cell na responsible sa paggawa ng collagen. Kapag sapat ang vitamin A, mas tuloy-tuloy ang paggawa ng collagen na bumubuo sa ating kasukasuan, kalamnan at balat. Samantala, ang vitamin C naman ay nagbibigay ng karagdagang suporta, pinapabilis ang pagkakabuo ng collagen fibers. Ayon sa isang pag-aaral sa Food and Function Journal noong 2020, ang polyphenols mula sa mangga ay may kakayahang magpababa ng chronic inflammation at oxidative stress. Dalawa itong pangunahing dahilan kung bakit humihina ang kasukasuan at kalamnan ng mga nakatatanda. Para kay Lola Carmen, simple lang ang ginawa niya. Bago magtanghali, kakain siya ng kalahating manggang hinog bilang dessert. Minsan naman, manggang hilaw na sinasawsaw sa bagoong ang kanyang pampagana. At sa paglipas ng mga buwan, napansin niyang mas bihira ang pananakit ng kanyang balakang. Kaya muli niyang nagagawa ang kanyang paboritong libangan, ang pag-aalaga ng mga halaman sa bakuran. Paalala, kung ikaw ay may diabetes, maging maingat sa pagkain ng manggang hinog dahil mataas ito sa natural na asukal. Mas mainam ang tamang bahagi lamang. At kung maaari, isabay sa pagkain may protina o fiber para hindi agad tumaas ang blood sugar. Hindi may kakaila, ang mangga ay isa sa pinakaminamahal na prutas ng mga Pilipino. Ngunit higit pa sa sarap nito, ito ay natural na kasama upang mapanatiling mas matibay ang collagen at masigla ang katawan kahit sa pagtanda. Prutas bilang 5, pinya. Sa bayan ng Bukidnon, nakatira si Mang Ernesto, isang dating magsasaka ng mais. Ngayon ay 68 taong gulang na siya at madalas niyang reklamo ay ang pananakit ng balikat at paminsang paninigas ng mga daliri. Tuwing umaga, hirap siyang humawak ng tabo sa banyo at minsan ay natatapon pa ang tubig dahil sa pangangalay. Isang araw, nakatanggap siya ng bisita mula sa kanyang anak na galing abroad. Nag-uwi ito ng pinya mula sa palengke at sinabing, "Tay, subukan mo ito. Hindi lang ito matamis at masarap, may taglay itong bromelain, isang enzyme na nakatutulong sa collagen at nagpapabawas ng pamamaga." Nagulat si Mang Ernesto. Akala niya noon, ang pinya ay para lang sa panghimagas o juice. Ngunit nang sinimulan niyang kainin ito araw-araw, napansin niya ang pagbabago. Pagkaraan ng 2 linggo,
hindi na kasing lala ang pamamanhid ng kanyang mga daliri at mas nagaan ang kanyang pakiramdam sa paggalaw. Ano nga ba ang sikreto ng pinya? Ang bromelain ay isang natural na enzyme na matatagpuan lamang sa prutas na ito. May kakayahan itong bawasan ang pamamaga at tulungan ang katawan sa pagkumpuni ng nasirang tissue. Bukod pa rito, mataas din sa vitamin C ang pinya na direktang sumusuporta sa paggawa ng collagen fibers. May pag-aaral mula sa Cellular and Molecular Biology Journal na nagsabing ang bromelain supplementation ay nakabawas ng joint pain at nagpa-improve ng mobility sa mga matatanda. Hindi nakapagtataka kung bakit ang pinya ay tinuturing na healing fruit sa maraming kultura. Ngunit higit sa sustansya, may dala rin itong pakiramdam ng pagiging bahagi ng pamilya. Sa tuwing magkikita-kita ang pamilya ni Mang Ernesto, palaging may handang ensaladang pinya sa hapagkainan. At doon niya nararamdaman na hindi siya nag-iisa. Na ang kalakasan ng kanyang katawan ay hindi lamang galing sa pagkain, kundi pati na rin sa pagmamahal at pag-alaga ng kanyang mga mahal sa buhay. Paalala: kung ikaw ay may gastritis o sobrang asim sa tiyan, huwag susobra sa pinya dahil maaring lumala ang sintomas. Kaya kung nais mong palakasin hindi lamang ang iyong kasukasuan, kundi pati na rin ang iyong samahan sa pamilya, idagdag ang pinya sa iyong hapag. Isang prutas na nagbibigay ng sustansya, ginhawa at alaala ng pagtutulungan. Prutas bilang 6, avocado. Sa Quezon City, nakatira si Aling Teresa, 72 taong gulang. Dating mananahin ngunit ngayon madalas siyang nakaupo lamang dahil sa pananakit ng kanyang balakang. Minsan, kahit simpleng pagtayo mula sa silya ay parang napakabigat para sa kanya. Isang araw, binisita siya ng kanyang apo at nagdala ng avocado. "Lola, kainin mo ito. Sabi ng guro ko sa nutrition class, ang avocado ay may healthy fats at vitamin E na tumutulong sa collagen at nagpapabawas ng pamamaga." Medyo nagduda si Aling Teresa dahil ang alam lang niya sa avocado ay ginagawa itong milkshake. Ngunit nang sinubukan niyang idagdag ito sa kanyang almusal, tinapay na may nilamas na avocado at konting asin, unti-unti niyang napansin ang pagbabago. Pagkalipas ng 3 linggo, mas gumaan ang kanyang balakang. At muli niyang nagawa ang paboritong libangan, ang pagtatahi ng damit ng kanyang mga apo. Sa tuwing itinutuhog niya ang karayom, ramdam niyang may bumabalik na lakas sa kanyang katawan. Ano nga ba ang sikreto ng avocado? Una, ito ay mayaman sa monounsaturated fats na kilalang sumusuporta sa kalusugan ng ugat at daluyan ng dugo. Kapag maayos ang sirkulasyon, mas mabilis na naihatid sa kasukasuan ang mga sustansyang kailangan para mag-regenerate ng collagen. Ikalawa, ang vitamin E sa avocado ay isang makapangyarihang antioxidant. Pinoprotektahan nito ang collagen fibers laban sa oxidative stress at pamamaga na dala ng pagtanda. May pag-aaral mula sa Journal of Clinical Nutrition noong 2016 na nagsabing ang mataas na vitamin E intake ay kaugnay ng mas mabagal na pagkasirang kasukasuan sa matatanda. Ikatlo, ang avocado ay mayaman din sa magnesium at potassium. Dalawang mineral na direktang tumutulong sa kalamnan upang maiwasan ang pamumulikat at panginginig, mga sintomas na karaniwang reklamo ng mga seniors. Paalala: kung ikaw ay may problema sa timbang, iwasan ang sobra-sobrang pagkain ng avocado dahil mataas ito sa calories. Sapat na ang kalahating piraso kada araw. Mga kasama, kung sa tingin mo ay may natutunan ka na sa ating unang 6 na prutas, bakit hindi mo subukang i-comment ngayon? Isulat mo sa ibaba, ano ang paborito mong kainin sa mga ito? Saging, papaya, mansanas, mangga, pinya o avocado? Gusto naming marinig ang sagot mo at baka makarelate din ang iba nating kapwa senior. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa Gintong Lambing, ngayon na ang tamang oras. Dito, araw-araw kang may kasama sa pag-aalaga ng iyong kalusugan.
Pindutin ang subscribe at i-share ang video na ito para mas marami pa sa ating mga nakatanda ang makinabang sa kaalaman. Ngayon, dumako tayo sa ikapitong prutas na may kakaibang taglay upang tulungan ang iyong collagen at kasukasuan. Prutas bilang 7, pakwan. Sa Nueva Ecija, kilala si Mang Ramon bilang masipag na magsasaka. Ngunit ngayong siya'y nasa edad 70, madalas niyang reklamo ang pananakit ng kanyang mga binti tuwing mainit ang panahon. Kapag tanghali na at tirik ang araw, pakiramdam niya'y parang mas lalo siyang manhihina. Isang araw, habang nagpapahinga sa ilalim ng puno, inalok siya ng kanyang kapitbahay ng malamig na pakwan. Subukan mo man, hindi lang pampalamig ito. Nakatutulong din sa collagen at sirkulasyon. Medyo natawa siya sa una. Akala niya kasi ang pakwan ay pang-dessert lamang tuwing pista o merienda ng mga bata. Ngunit nang simulan niyang kumain nito tuwing hapon, may napansin siyang kakaiba. Hindi na gaanong mabigat ang kanyang mga binti. At mas bihira ang pakiramdam ng tusok-tusok sa kanyang mga daliri sa paa. Ano ba ang sikreto ng pakwan? Una, ito ay mayaman sa citrulline, isang amino acid na tumutulong sa pagpapaluwag ng daluyan ng dugo. Kapag maayos ang daloy ng dugo, mas mabilis na naihatid sa mga kalamnan at kasukasuan ang nutrients para sa collagen regeneration. Ikalawa, mataas din sa lycopene ng pakwan, isang antioxidant na kilalang nakapagpapabawas ng pamamaga. Ayon sa isang pag-aaral sa Journal of Applied Physiology, ang regular na pagkonsumo ng citrulline ay may kaugnayan sa mas magandang blood flow at mas mababang muscle fatigue. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit ramdam ni Mang Ramon ang ginhawa matapos isama ang pakwan sa kanyang araw-araw na pagkain. Bukod dito, mataas din sa tubig ang pakwan, mahigit 90% nito ay hydration. At ang hydration ay mahalaga para mapanatiling elastiko at matatag ang collagen fibers. Kapag dehydrated ang katawan, mas mabilis masira ang cartilage at kasukasuan. Paalala, para sa mga may diabetes, kailangang maging maingat sa dami ng pakwan na kinakain. Dahil bagamat ito'y hydrating, may natural din itong asukal. Mas mainam na kainin ito sa tamang bahagi lamang at isabay sa pagkaing may protina o fiber upang hindi agad tumaas ang blood sugar. Para kay Mang Ramon, ang pakwan ay hindi na lamang pampalamig tuwing tag-init. Ito ngayon ay nagsisilbing natural na kaagapay upang mapanatiling masigla ang kanyang mga binti at mas malakas ang kanyang kasukasuan. Prutas bilang 8, bayabas. Sa isang maliit na baryo sa Batangas, nakatira si Aling Nena, 66 taong gulang. Tuwing hapon, nakasanayan niyang umupo sa ilalim ng puno ng bayabas sa kanilang bakuran. Minsan, pumipitas siya ng hinog na bunga, hinihiwa ito, at kinakain habang nakikipagkwentuhan sa mga kapitbahay. Ngunit nitong mga nakaraang taon, madalas niyang maramdaman ang pangangalay ng tuhod at pamamanhid ng mga kamay. Minsan, iniisip niya, siguro, normal na lang ito dahil tumatanda na ako. Hanggang sa isang araw, may dumalaw na dating kaibigan niyang health worker. Sinabi nito, Nena, alam mo ba na ang bayabas ay isa sa pinakamataas ang vitamin C sa lahat ng prutas? At higit pa, may lycopene at antioxidants itong nakatutulong sa collagen regeneration. Nagulat siya. Hindi niya inakalang ang prutas na laging nasa bakuran lang ay may napakalaking benepisyo. Nang sinimulan niyang kainin ang bayabas halos araw-araw, napansin niyang mas bihira na ang pananakit ng kanyang tuhod. Mas nagaan ang kanyang pakiramdam at mas nagkaroon siya ng lakas para alagaan ang kanyang mga apo. Sa siyensya, malinaw ang dahilan. Ang bayabas ay may 4 na beses na mas mataas na vitamin C kaysa sa isang orange. At gaya ng alam natin, ang vitamin C ang pangunahing sangkap sa paggawa ng collagen. Bukod pa rito, ang lycopene na nasa bayabas ay tumutulong laban sa oxidative stress na sumisira sa kasukasuan at ugat ng mga matanda.
Ayon sa pag-aaral na inilathala sa Nutrition Research noong 2019, ang regular na pagkain ng bayabas ay nakatulong upang bumaba ang markers ng inflammation at mapabuti ang skin at joint elasticity ng mga matatanda. Ibig sabihin, hindi lang ito pampalakas ng resistensya laban sa sipon, kundi tunay na kaagapay sa pagpapanatili ng malakas na collagen network. Paalala, kung ikaw ay may hyperacidity o sobrang sensitibo ang tiyan, huwag sosobra sa bayabas dahil maaring magdulot ito ng discomfort. Para kay Aling Nena, ang bayabas ay hindi na lamang simpleng prutas sa bakuran. Ito na ngayon ang kanyang natural na kasangga laban sa panghihina ng kasukasuan at binti. At sa bawat kagat niya ng matamis at makatas na bayabas, ramdam niya na may pag-asa pa rin. Na kahit lampas 60 na, maari pa ring manatiling malakas, masigla, at may kakayahang gumalaw ng walang sakit. Mga kasama, natapos natin ang paglakbay sa 8 sa pinakamahusay na prutas para sa mas malakas na binti at kasukasuan pagkatapos ng edad 60. Balikan natin ng dahan-dahan. Unang prutas, ang saging. Isang simpleng prutas na puno ng potassium at magnesium para maiwasan ang pamumulikat at mapalakas ang kalamnan. Pangalawa, ang papaya. May papain at vitamin C na hindi lamang magpapabuti ng digestion, kundi nakatutulong din sa collagen regeneration at pagbawas ng pamamaga. Pangatlo, ang mansanas. Puno ng quercetin at fiber para labanan ang oxidative stress at glycation na sumisira sa collagen. Panghapat, ang mangga. Mahalaga para sa fibroblasts dahil sa vitamin A at may polyphenols na pumipigil sa chronic inflammation. Panglima, ang pinya. May bromelain, isang natural na enzyme na tumutulong mag-ayos ng masirang tissue at magpabawas ng joint pain. Pang-anim, ang avocado. May healthy fats at vitamin E na nagpoprotekta sa collagen laban sa oxidative stress at sumusuporta sa sirkulasyon. Pang-pito, ang pakwan. Hydrating at may citrulline na nagpapaluwag ng daluyan ng dugo at nagpapabilis ng nutrient delivery sa mga kasukasuan. At pangwalo, ang bayabas, isang powerhouse ng vitamin C at lycopene, higit pa sa orange para sa mas mabilis na collagen repair at mas malakas na resistensya. Kung titignan natin ang lahat ng prutas na ito ay may kanya-kanyang kakayahan. Ngunit iisa ang kanilang layunin, ang tulungan tayong manatiling malakas, matibay at masigla kahit tumatanda. Mga kasama, mahalaga ring tandaan. Ang kalusugan ay hindi lamang tungkol sa papakain ng tamang prutas o gulay. Ito ay tungkol sa balansing pamumuhay, regular na paggalaw, sapat na pahinga at higit sa lahat masayang kalooban. Dahil ang katawan ay mas mabilis gumaling at mag-regenerate kapag puno ng pag-asa at pagmamahal ang ating araw-araw. Ngayon, nais kong itanong sa inyo. Sa 8 nating prutas na tinalakay, alin ang nais mong simulan bukas? Isulat sa komento. Baka ang sagot mo ang magbigay inspirasyon din sa iba nating kasama. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa Gintong Lambing, ito na ang tamang panahon. Huwag mong hayaang lumipas ang mga susunod pang payo at kaalaman na makatutulong sa iyong kalusugan. Pindutin ang subscribe, i-like ang video, at i-share ito sa iyong mga kapamilya at kaibigan. Sama-sama nating palakasin ang ating katawan at palawigin ang ating buhay ng may lambing at gabay. Sa huli, tandaan, hindi kailanman huli ang lahat para simulan ang mas malusog na pamumuhay. At kung minsan, ang sagot ay hindi nasa mahal na gamot, kundi nasa simpleng prutas na matagal na nating nakikita sa ating bakuran o palengke. Kaya mga kasama, alagaan natin ang ating katawan. Dahil ito lamang ang tahanang dadalhin natin hanggang sa huling yugto ng ating buhay. Health disclaimer. Ang mga impormasyong nakapaloob sa video na ito ay para lamang sa layuning edukasyonal. Hindi ito kapalit ng personal na konsultasyon sa lisensyadong doktor o profesional sa kalusugan. Kung ikaw ay may iniindang kondisyon o umiinom ng maintenance na gamot, mabuting kumonsulta muna sa inyong health provider
bago sundin ang anumang payo sa pagkain o nutrisyon.